Yo, what's up? It's your boy Long Black back again and again and again. So ngayong araw, isi-share ko sa inyo ang mga upgrades, accessories, performance ng motor ko. Within 4 months na gamit natin ang Easy Ride 150 Fi. Pero bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa inyo sa lahat ng mga kalonggi ko dyan, sa mga totoong kalonggi ko dyan, at sa mga taong sumusuporta sa akin, patuloy na nanonood sa videos ko. Maraming salamat sa inyo. Kung nasan ka man ngayon, maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo ay lumalaki ng paunti-unti ang ating YouTube channel. Everyday na sumisilip ako sa YouTube studio ko is may nakikita kong progress everyday. So, dahil yun sa inyo mga Longgi, maraming salamat sa inyo. Kung nasan ka man ngayon, God bless you. Anyway, let's get into the video after this short intro. So ayun, una sa listahan ng ating upgrades is walang iba kundi ang ating silver brake lever, NMAX version 1. So ayun, nagpalit ako ng brake lever na NMAX version 1 na kulay silver dahil bagay na bagay siya sa matte blue, lalong-lalo na sa ating Easy Ride 150 Fi. Dagdag pogi, dagdag forma, in the same time ang ganda niya hawakan. Fit na fit sa kamay mo. Yon. Pangalawa sa ating listahan is yung Street King side mirror. Nagpalit ako ng side mirror dahil dagdag forma din and the same time maganda siya tignan sa ating Easy Ride. Hindi ganun kalaki. Saktong-sakto lang yung tangkad niya and bagay na bagay siya for kagaya ko na nagba-vlog and maganda siya sa camera. Yung stock natin is pahaba pa ganun, matangkad. Yung side mirror na Street King is ano lang, palapad lang, pa ganyan lang. So, mas maganda siya tignan lalo na sa camera. Pangatlo sa ating listahan is yung MotoWolf cellphone holder. So bumili ako ng MotoWolf cellphone holder kasi ang ganda niya ikabit dun sa malapit sa side mirror, dun sa nilagay kong Street King side mirror, and the same time nagagandahan ako sa MotoWolf cellphone holder kasi pwede siyang portrait and horizontal. So ayun, maganda siya tignan. So pang-apat sa ating listahan is fan cover. Hindi naman siya major upgrade pero dagdag forma na din. Baka magtaka kayo kung carbon ba yan o ano. Hindi po carbon yan. Sticker lang po yan. Pinalapatan ko lang ng sticker para dagdag pogi at dagdag forma sa ating Easy Ride 150 Fi. Panglima sa ating listahan, basic na upgrade para sa mga tito kagaya ko, papa na kagaya ko, gustong may sabitan yung motorsiklo. So walang iba kundi ang ating hook. So napaka-basic lang naman nun, hook lang and mga around 100 pesos makakabili ka nun. Pang-anim sa ating listahan, walang iba kundi ang ating gas tank cap. Ito, napaka-importante na ito kasi magagamit nito in case na maulan. So nagpalit na ako kasi yung stock na takip ng ating gas is may butas sa taas. So nagpalit na ako since 150N user ako and alam ko na yon. So, in-apply ko din siya dito ngayon sa aking Easy Ride 150 Fi. Nagpalit ako dahil, yun nga, may butas pa rin. Napatunayan ko na yun sa nakaraang vlog ko pa. So, check nyo na lang and i-flash ko na lang sa screen na yan, napapasukan talaga ng tubig yung malapit dun sa ating gas tank cap. So, may tendency na mapasukan din yung loob ng ating tank. So, pampito sa ating upgrades, so, walang iba kundi ang ating napakagwapong clear windshield.
So ayan, nagpalit ako ng cleared windshield again kasi pandagdag forma siya, and the same time nakikita yung logo ko dun sa mismong bearings ng ating motor, and medyo kakaiba siya sa lahat na naka-smoke yung visor na Easy Ride 150 Fi. So sa pangwalo sa ating listahan is walang iba kundi ang napakagwapong Brembo 4-pot caliper. So the reason na nag-upgrade ako ng brake caliper na Brembo 4-pot caliper sa ating harap na brake is dahil alam naman natin yan ng mga riders, kahit hindi easy ride user, alam natin yan na yung ating stopping power is nasa harapan. So mas pinalakas ko lang ng konti yung ating front brake kasi naka 4-pot caliper na po ang ating Brembo. Mas pinalakas ko lang siya ngayon, dagdag pogi na rin, di ba? Tignan nyo naman kung gaano kaganda ang ating Brembo caliper, di ba? Sa mga gusto mag-order dyan, PM nyo na lang po si Boss Dominic Garcia, yan, yung Facebook niya, yan, yun. PM nyo na lang po siya, may free bracket na rin po siyang kasama sa ating Brembo front caliper. So, pang siyam sa ating listahan, so walang iba kundi ang ating CVT o ang ating panggilid. Time na upgrade is naka full CVT na tayo, full set ng ating panggilid. So sa ating panggilid is meron tayong JVT na pulley, Shuar na 14 grams na flyball. Sa ating bell is naka GT power tayo, GT power made in Thailand. Meron na rin po siyang diamond groove. Ayan. Sa ating center spring naman po is naka HIRC tayo na 1250 RPM. Yung ating clutch lining, meron tayong HIRC din na clutch lining. So ayan. So ipakita ko sa inyo yung performance ng ating panggilid. Pakita ko lang sa inyo kung gaano ka smooth, gaano ka swabe ang ating Easy Ride 150 Fi. So let's go. So dito natin subukan mga long game. 3, 2, 1, let's go. Nag 100 pa nga eh. Kala ko hindi pwede dito sa city driving. So ayun, nakita nyo naman kung gaano kaganda ang performance ng ating Easy Ride 150 Fi, yung ating full CVT set. Remind ko lang sa inyo na pag nag-upgrade kayo ng CVT is mawawala na po kayo ng kickstart. Sabihin nyo lang yung inyong stock para in case meron kayong ikakabit. Kung gusto nyo nang ikabit yung kickstart nyo, sabihin nyo lang po yung stock pulley ninyo. So ayan, mawawalan po kayo ng kickstart pag nag-upgrade kayo ng racing pulley. Ayan. So mapunta tayo sa mga nagtatanong about sa issue, mapa TikTok, mapa Facebook, mapa YouTube. So ayan, may nagtatanong sa akin regarding sa issue natin ng ating Easy Ride 150 Fi. So regarding sa issue, dalawa lang naman yung issue na na-encounter ko within 4 months na gamit-gamit ko ang ating Easy Ride 150 Fi.
unang issue is yung nalaman ko kagad na malambot ang ating likod na shock. Lalo na kung may angkas ka. Yung ating tire hugger is pumapalo dun sa ating compartment. So kung may angkas ka and medyo mabigat yung angkas mo is pumapalo siya. May tumutunog. Mararamdaman nyo yun lalo na nung ako naramdaman ko siya lalo na nung biyahe namin papuntang Dingalan. So medyo mabigat yung angkas ko yung bayaw ko. Nararamdaman ko talaga yung palo ng ating tire hugger dun sa ating compartment. Pumapalo talaga siya. So meaning mas malambot yung shock natin sa likod. Yun lang naman una kong issue nakita. And then pangalawa, nung umuwi na ako galing Pangasinan papunta dito sa Manila. Unang na-experience ko is naulanan ako. So naulanan ako habang nagbabiyahe. So gumilid ako, nag-raincoat. And then, nung ini-start ko na siya, biglang hindi na mag-start. Ini-start ko lang nang ini-start hanggang umi-start na siya. And then, nung nakarating ako dito sa Manila, diretso ako dun para sundin si OBR. And then, nung nakasakay na siya, habang on-ride kami habang umaandar yung motor, biglang namatay yung makina. And, di ko talaga alam kung bakit namatay yung makina natin. And, nagtaka ako bakit namatay. So, ayun, ini-start ko siya nang ini-start hanggang hindi talaga siya umi-start. So, kinick-start ko siya. So, nag-start siya. So, nung nakausap ko naman si Boss A, recently lang, nakausap ko si Boss A Amado. Ayan, kung alam nyo si Boss A Amado, kilala nyo siya. Mekaniko yan ng Motorstar. Mekaniko na vlogger. Ayan. So, nung nakausap ko siya, yun nga, yung issue ng Easy Ride is dun sa wirings ng starter natin. Medyo naglo-loose daw yun. So, kailangan lang natin ayusin. So, kasi, kung may ibang sira yung Easy Ride ko, hindi sana siya gagana nung kick-start ko. So, meaning, dun talaga yung sa starter ng ating Easy Ride 150 Fi. Yun lang naman yung naging issue ko. Dalawa lang. So, matagal na mga 2 months ago, hindi ko na siya naranasan. Kahit nauulanan ako or hindi ko na siya nararanasan hanggang ngayon. Hindi ko lang alam kung maranasan ko pa siya in the future. Pero at least, alam ko na kung ano yung gagawin. And nandun lang daw yun sa may fuse nakakonekta dun sa may push start natin. Naglo-loose lang daw yun. Sabi ni Boss A Amado. Kailangan lang natin ayusin. So far sa ibang issue na nararanasan nila, hindi ko pa siya nararanasan ngayon. So hindi ko naman siya na-expect na maranasan ko. So ine-enjoy ko yung motor ko and ayun nga, dalawang issue lang naman yung meron ako sa Easy Ride ko, yung malambot yung likod na shock natin and then yung wires ko na hindi ko naman nararanasan until now. Sa mga nagsasabi about sa issue, yun yung sagot ko na hindi ko pa siya nararanasan. So, kung maranasan ko man siya, vlog ko yun and isi-share ko din sa inyo kung meron akong ipagawa or preventive maintenance, isi-share ko yun sa inyo. Pero ngayon, hindi ko pa siya nararanasan, hindi ko siya ine-expect na mangyari sa akin. So, ayun. Nakapokus tayo sa upgrades, hindi sa issue. So, ayun. Again, sa mga nagtatanong about sa issue, dalawa lang po issue ko, ayun. Yun lang yung issue ko. And then yung ibang mga issue pa regarding sa ating Easy Ride 150 Fi is hindi ko pa po siya nararanasan and again hindi ko po siya ine-expect na maranasan and hindi pa ako nakafocus sa issue. Nakafocus po tayo sa upgrades and performance na ibibigay ng ating motor. And enjoyin lang po natin ang ating motor. Huwag po nating isipin ang mga issue o mga binabato-bato nila sa ating motor. Just enjoy your motorcycle. Kasi pera nyo yan and pinili nyo yan. Sa mga nagpapa-shoutout, mapa TikTok, Facebook, maraming salamat sa inyo. Sa mga nagpi-PM sa akin, maraming salamat sa inyo. Mga nagpi-PM sa page na magpa-shoutout, maraming salamat sa inyo. And God bless you. Patuloy nyo po akong suportahan and shoutout sa inyo. Shoutout sa lahat ng sumusuporta sa akin. And ayun, hanggang dito na lang ating video. And kung nagustuhan nyo yon, please leave a thumbs up and make sure na nakasubscribe ka para ma-update ka sa mga susunod natin mga video. Yeah, let's go!